Noong 12 ng Mayo 1988, ang mag-asawang matandang nagmamay-ari ng isang alaherya sa Quiapo, Maynila ay naglaho na parang bula. 3 araw nang nakababa ang rolling shutter ng kanilang pwesto at hindi ito bumubukas. Nagsimulang magtaka ang mga katabing tindero sa eskinita. Kilala kasi nila ang mag-asawang De La Cruz na kahit isang araw ay hindi nagsara ng kanilang negosyo. Sila yung tipo ng mga tao na 6:00 pa lang ng umaga ay itinatataas na ang kanilang shutter at hindi nagpapatay ng ilaw hanggang hindi lumalagpas ng 10:00 ng gabi. Nang sumilip ang katabing may-ari sa siwang ng shutter, isang tanawing nagpatindig ng kanyang balahibo ang nasaksihan niya. Buo pa ang salamin ng mga estante ngunit musika, wala ni isang gintong kwintas na natira. Walang laman ang mga kahon ng singsing at tanging ang orasan sa pader ang maririnig na tumitiktak. Rumesponde ang mga pulis mula sa Western Police District, WPD, matapos makatanggap ng ulat at sapilitan nilang binuksan ang pinto sa likuran. Maayos ang loob ng tindahan. Nasa tamang pwesto ang mga upuan at ang mga libro de kuwenta ay nakasalansan ng maigi sa ibabaw ng mesa. Maliban sa isang bagay, ang pinto ng Caja de Hierro ay nakabukas ng maluwag. Mukha itong ordinaryong tindahan na isinara na para sa araw na iyon. Ang problema ay nasa loob ng Caja de Hierro. 2 milyong piso, 11,000 na cash ang biglang nawala. 15 kilo, liba 15 kilogram ng bara ng ginto ang kasama ring nag-evaporate. At ang bakas ng 60 anyos na mag-asawang Nestor at Corazon de la Cruz ay tuluyan na ring naputol. Sa gitna ng abalang Quiapo, 2 tao ang sabay na naglaho. Walang sino man ang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Musika. Isang tsuper ng taxi ang nagsabing nagkasakay siya ng isang matandang mag-asawa na may dalang malalaking bag, musika, ngunit hindi niya matandaan ang kanilang destinasyon. Isang street sweeper naman sa madaling araw ang nakakita raw ng mga taong nagkakarga ng mga gamit sa isang van, ngunit hindi niya nakuha ang plaka nito. Agad ipinatawag ng mga pulis ang pamilya. Ang panganay na anak na si Ramon ay 32 taong gulang. Musika. Hindi siya nagtatrabaho sa tindahan ng kanyang ama. Sa halip, palipat-lipat siya sa mga kapihan at inuman sa paligid ng Maynila para magsugal. Ang pangalawang anak na babae, si Elena, ay 29 anyos, kasal na at nakatira sa Cavite. Halos hindi na niya kinokontak ang kanyang mga magulang. Musika. Ang bunsong anak na si Miguel ay 25 anyos, kalalabas lang sa serbisyo militar at nagtatrabaho sa isang pabrika. Musika. Lahat ng 3 anak ay nagsabing hindi nila alam kung nasaan ang kanilang mga magulang. Ngunit musika, may napansin na kakaiba ang mga pulis. Sa bank account ng panganay na si Ramon, may pumasok na 5,000 piso 5,000 isang araw bago ang insidente. Nang tanungin kung kanino galing, sinabi niyang hiniram niya sa isang kaibigan. Nang hiningi ang pangalan ng kaibigan, sinabi niyang hindi niya matandaan. Nalubog sa misteryo ang investigasyon. Noong 1988, wala pang CCTV. Kahit na nasa sentro ng Quiapo, ang mga eskinita ay mga blind spot. Sinubukan nilang kumuha ng fingerprints, ngunit ang hawakan ng Caja de Hierro ay malinis na pinunasan. Negatibo rin ang resulta ng luminol test para sa dugo. May naramdamang kutob ang investigador. May kinalaman dito ang isa sa mga miyembro ng pamilya. Ngunit walang ebidensya, walang saksi, walang pisikal na pruweba, walang pag-amin. Ang kaso ay nanatiling musika, hindi nalutas. At lumipas ang 11 taon. Noong taglagas ng 2003, isang hindi nagpakilalang tao ang tumawag sa Manila Police District, MPD. Musika. Si Ramon de la Cruz ay biglang nakabayad ng 250,000 pisong nalyanandisinong utang sa sugal. Walang nakakaalam kung saan nanggaling ang perang iyon. Bumuo ng bagong team para sa muling pag-iimbestiga.
Nang ipatawag nilang muli si Ramon, siya ay 47 taong gulang na. Musika. Sa loob ng 15 taon, namaga ang kanyang mukha dahil sa sugal at alak. Galing po sa nakuha kong pera sa pinauupahan kong bahay, sagot niya ng may kapanatagan. Ngunit nang hingin ng mga investigador ang kontrata ng paupahan, bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay. At may mas kakaibang pang naghihintay. Ang account kung saan idineposito ang ina-10,000 ay nakapangalan sa kanyang ina na si Corazon de la Cruz na nawawala sa loob ng 15 taon. Mula sa account ng isang taong hindi na muling nakita mula noong Mayo 11, 1988, may lumabas na pera noong 2003. Buhay pa ba ang ina o may gumagamit lang sa kanyang pangalan? Ang kaso ng pagkawala na nagsimula sa Alaheria sa Quiapo ay muling lumutang matapos ang 15 taon. Ang matandang mag-asawa na naglaho kasama ang yaman na kanilang inipon sa buong buhay nila at ang anino ng mga anak na sumusunod sa bakas ng perang iyon. Saan kaya nakalibing ang katotohanan? Bago simulan ang ating musika kwento ngayon, sandali lang. Ang pagpindot nyo sa subscribe at like ay malaking tulong para maibahagi ko pa ang mga kwentong ito, musika, at pakisulat sa comment section kung saang lugar ninyo pinapakinggan ang kwentong ito. Musika, babatiin ko kayo isa-isa. Noong umaga ng Mayo 13, 1988, naging abala ang Homicide Division ng Western Police District. Binuo ang isang Special Investigation Team para sa Quiapo Alaheria disappearance case. Ang team leader ay si SPO4 Mateo Reyes, isang veterano na may 20 taong karanasan, ngunit ito ang unang beses na nakahawak siya ng ganitong kaso. Paano mangyayaring 2 tao ang maglalaho ng walang bakas? Muling sinimulan ang pagsisiyasat sa crime scene. Napakalinis ng loob ng Alaheria. Walang natumbang upuan, walang basag na salamin, walang anumang senyales ng paglalaban. Nagtaka si SPO4 Reyes. Kung magnanakaw ito, wala siyang oras para maglinis ng ganito. Muli niyang sinuri ang kahadeyero. Bukas ito ng maluwag, ngunit ang kandado ay walang sira, walang palatandaan na ito ay pinuwersa. Nangangahulugan ito na may nakakaalam ng kombinasyon. Inutusan ni SPO4 Reyes ang forensics team na kumuha ng fingerprints. Walang makuha sa hawakan, sir. Malinis na pinunasan. Malinaw na sinadya ng salarin na burahin ang lahat ng bakas. Ngunit sa teknolohiya noong 1988, limitado ang kanilang magagawa. Hindi pa laganap ang DNA analysis at kulang pa sa kagamitan para sa micro-evidence collection. Sinimulang suriin ni Reyes ang mga libro de kuwenta, isang ledger na sulat kamay ni Nestor de la Cruz. Puno ito ng mga transaksyon, pangalan ng mga customer at numero ng telepono na nakasulat sa lapis. Kinuha ni Reyes ang kanyang magnifying glass at binasa ito linya por linya. May 3 malalaking transaksyon sa nakalipas na linggo. Noong Mayo 5, isang Ginoong Kim ay nagbenta ng 10 pirasong gintong singsing. Nakatanggap siya ng Gian 170,000 cash. Noong Mayo 8, isang Ginoong Lee ang bumili ng gintong kwintas. Nagbayad siya ng galim 50,000 cash. At noong Mayo 10, isang Ginoong Cheng ang bumili ng 3 kilogram ng ginto. Isang transaksyon na nagkakahalaga ng 880,000. Sinimulang alamin ni Reyes ang pagkakakilanlan ng 3 tao. Si G. Kim ay may-ari ng isang patahian sa Quiapo. Si G. Lee ay may-ari ng kalapit na botika at si G. Cheng ay may-ari ng isang Chinese restaurant sa Binondo. Lahat sila ay matagal ng suki ng mag-asawang De La Cruz. Nagsimula ang interogasyon. Unang pinuntahan ang may-ari ng patahian na si G. Kim. Pumunta po ba kayo sa Alaheria noong Mayo? 5. Tumango si G. Kim. Nagbenta ako ng mga singsing para sa kasal ng anak ko. Maganda ang presyong ibinigay sa akin ni Mang Nestor. Ano po ang lagay ni Mang Nestor noong araw na iyon? Ganoon pa rin tulad ng dati.
Nakangiti pa nga at inalok ako ng kape. Halos pareho rin ang testimonya ng may-ari ng botika na si Gilly. Pumunta ako noong Mayo 8, wala namang kakaiba. Si Aling Corazon pa mismo ang nagbalot ng kwintas. Ang problema ay kay Ji Cheng. Iba ang pahayag ng may-ari ng Chinese restaurant. Pumunta ako noong Mayo 10, bandang alas 6 ng gabi. Pero parang may kakaiba sa loob ng tindahan. Paano pong kakaiba? Si Mang Nestor ay palingon-lingon sa likod niya, para bang may nagmamasid sa kanya. Lumapit si Reyes. May iba pa po bang tao doon? May isang binatang lalaki na nakaupo sa sulok. Nananabako lang at tahimik. Natatandaan niyo po ba ang mukha niya? Umiling si Ji Cheng. Madilim kaya hindi ko masyadong nakita, pero sa tuwing titingnan ni Mang Nestor ang lalaking iyon, tumitigas ang ekspresyon niya. Ito ay isang mahalagang lead. Muling sinuri ni Reyes ang relasyon ng pamilya de la Cruz. Ano ang ginagawa ng panganay na si Ramon noong gabi ng Mayo saan? Tiningnan niya ang mga record ng investigasyon. Nagsusugal daw sa isang kapihan sa Quiapo. Pinuntahan nila ang mga taong sinasabing kasama niya. Kinumpirma ito ng may-ari ng kapihan. Si Ramon, andito siya mula alas 7 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Natalo siya ng 40,000 piso o 40,000. Sigurado po kayo, ako mismo ang tumanggap ng bayad niya. May resibo pa ako. May alibi siya, ngunit hindi kumbinsido si Reyes. Mula alas 7, nasaan siya noong alas 6? Muling ipinatawag si Ramon noong Mayo 10, alas 6 ng gabi. Nasaan ka? Saglit na natigilan si Ramon. Nasa bahay po. Mag-isa? Opo, mag-isa. May makakapagpatunay ba niyan? Wala po. Tinitigan ni Reyes si Ramon ng diretso sa mata. Hindi ka ba dumaan sa tindahan ng tatay mo noong araw na iyon? Hindi po. May isang customer mula Binondo na nagsabing may nakita siyang binatang lalaki doon. Nanigas ang mukha ni Ramon. Ako po ba iyon? Ako lang ba ang binatang lalaki sa buong Quiapo? Walang matibay na ebidensya. Hindi nakita ng saksi ang mukha at si Ramon ay may perpektong alibi mula alas 7. Napabuntong hininga si Reyes. Tinawag din niya muli ang pangalawang anak na si Elena. Kailan ang huli niyong pag-uusap ng mga magulang niyo? Noong simula ng Mayo, hindi ko na matandaan ang eksaktong petsa. Anong pinag-usapan niyo? Wala naman pong importante. Tinanong kong kumusta. Sabi ko okay lang. Nag-uusap ba kayo tungkol sa pera? Walang ganang sumagot si Elena. Hindi po masyado. Basta sinasabi lang nila na maganda ang takbo ng negosyo. Nagpapahiram ba sila ng pera sa kuya o sa bunso mong kapatid? Ewan ko po. Hindi ko alam. Malamig ang pakikitungo ni Elena. Mas nangingibabaw ang itsura ng pagkainis kaysa sa kalungkutan dahil sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Naramdaman ni Reyes na may mali. Ngunit hindi iyon sapat para ituring siyang suspek. Iba naman ang bunsong anak na si Miguel. Sir, parang awa niyo na. Hanapin niyo po ang mga magulang ko. Walang tigil siyang umiyak sa loob ng interrogation room. Tumawag po sa akin si inay ilang araw bago iyon. Nag-aalala daw po siya kasi humihingi na naman daw ng pera si kuya. Magkano raw ang hinihingi? 100,000 piso po para daw sa utang sa sugal. Pinahiram ba ng tatay niyo? Hindi ko po alam. Napabuntong hininga lang si inay. Nag-note si Reyes. Ang panganay na si Ramon ay humingi ng pera sa mga magulang noong unang bahagi ng Mayo. At noong Mayo 11, may pumasok na 5,000 sa account ni Ramon. Ngunit hindi nila malaman kung sino ang nagdeposito nito. Noong Mayo 15, masusing sinuri ng mga pulis ang buong Quiapo. Nakapanayam nila ang 12 tsuper ng taxi. Isa sa kanila ang nagsabi, noong madaling araw ng Mayo 12, bandang 1:00, may isinakay akong matandang mag-asawa mula Quiapo. May dala silang 2 malalaking bag. Saan po sila nagpahatid? Sa Cubao Bus Terminal. Sigurado po kayo? Opo. Ibaba ko sila sa harap mismo ng terminal. Sasakay daw sila ng bus.
Agad na nagtungo ang mga pulis sa Cubao. Ipinakita nila ang mga litrato sa mga empleyado ng terminal. Nakita niyo po ba ang mag-asawang ito? Walang sinuman ang nakatanda. Huwebes ang 12 ng Mayo at ang terminal ay puno ng libu-libong pasahero. Wala ring CCTV. Naputol na naman ang isang lead, ngunit may isa pang saksing lumitaw, isang street sweeper sa Quiapo. Noong madaling araw ng Mayo 12, bandang alas 4, may isang van na nakaparada sa eskinita sa likod ng Alaheria. Anong klaseng sasakyan? Isang puting L300 van. Mukhang may kinakarga silang gamit. Sino ang nagkakarga? 2 lalaki, mga bata pa. Nakita mo ba ang mga mukha nila? Madilim, hindi ko nakita. Pero iyong isa, panay ang tawag sa telepono. Sabi niya, bilisan na natin, tapusin na natin to. Naging excited si Reyes. Ang plaka, hindi ko nakita. Nakatalikod lang ako ng dumaan. Nagkasalungatan ang mga testimonya. Sinabi ng tsuper na isinakay niya ang mag-asawa ng 1:00 ng madaling araw. Sinabi naman ng street sweeper na nakita niya ang van ng alas 4. Hindi maaaring parehong totoo ang mga ito. Pinagharap ni Reyes ang 2 saksi. Unang nagsalita ang tsuper. Sigurado ako, 1:00 ko sila isinakay. Matandang mag-asawa at sa Cubao sila nagpahatid. Iginigit din ng street sweeper. Sigurado rin ako, alas 4 ko nakita. May van doon at 2 lalaki na nagkakarga. Isa sa kanila ang nagsisinungaling. O baka magkaibang tao ang nakita nilang 2. Naguluhan ang mga pulis. Walang sinuman ang nakakaalam na isa sa mga lalaking iyon ay kamag-anak ng mag-asawa. Bumalik sa simula si Reyes. Kailangan niyang mas alamin pa ang tungkol sa pamilya. Inimbestigahan niya ang pinansyal na katayuan ni Ramon. Kinumpiska nila ang kanyang passbook at kinuha ang lahat ng transaction records. Isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Mula 1987 hanggang unang bahagi ng 1988, natalo si Ramon sa sugal ng kabuuang 400,000 piso, i-400,000. Halaga na iyon ng isang bahay at lupa sa probinsya noong panahong iyon. Nangutang din siya sa isang loan shark. Ang interes ay 10% kada buwan. Alam ba ito ng mga magulang mo? Umiling si Ramon. Hindi po siguro. Huwag kang magsinungaling. Nagsabi ang bunso mong kapatid. Nag-aalala raw ang nanay mo sa pagsusugal mo. Nagbago ang itsura ni Ramon. Ano naman kung alam nila? Nangyari na, may utang na ako. Binayaran ba ng tatay mo? Hindi. Kung ganoon, ano iyong 11,000 na pumasok sa account mo noong Mayo 11? Sabi ko nga po, hiniram ko sa kaibigan. Anong pangalan ng kaibigan mo? Hindi kumibo si Ramon. Pagkaraan ng ilang sandali, bumulong siya. Hindi ko na matandaan. Hinampas ni Reyes ang mesa. Aarestuhin kita kapag nagsinungaling ka. Nawawala ang mga magulang mo. Kung hindi ka makikipagtulungan, ituturing kitang suspek. Biglang tumayo si Ramon. Hindi ko ginawa iyon. Nasa kapihan ako noong gabing iyon. Tinanong kita kung nasaan ka noong alas 6. Nasa bahay ako. Patunayan mo, hindi nakasagot si Ramon. Muli siyang napaupo at napahawak sa kanyang ulo. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam kung nasaan ang mga magulang ko. Napabuntong hininga si Reyes. Walang matibay na ebidensya. Hinala lang ay hindi sapat para arestuhin ang isang tao. Muling inimbestigahan ang pangalawang anak na si Elena. Hindi maganda ang relasyon niyo ng mga magulang niyo, tama? Tanong ni Reyes. Walang ganang sumagot si Elena. Hindi naman po, pero totoo na hindi na kayo nag-uusap simula nang ikasal kayo. Busy lang po ako. Nagpapadala ba sila sa iyo ng pera? Saglit na nag-alangan si Elena. Minsan po. Magkano? Mga 10,000 piso. 110,000 po kada buwan. Malaki-laki rin iyon. Hindi naman po. Malaki ang gastos sa pagpapalaki ng mga anak. Itinala ito ni Reyes. Ang asawa ni Elena ay isang ordinaryong empleyado. Ang sahod niya ay nasa 40,000 piso, i-40,000 kada buwan.
Ang 100,000 na bigay ng magulang niya ay hindi maliit na halaga. Kung ganoon, malaking problema sa inyo kung mawawala ang mga magulang niyo. Nanigas ang mukha ni Elena. Anong ibig niyong sabihin dahil hindi ka na makakatanggap ng pera? Hindi sumagot si Reyes. Tinitigan niya lang si Elena. Umiwas ng tingin si Elena. Alam mo ba na nanghihiram ng pera si kuya mo sa mga magulang natin? Narinig ko po. Alam mo ba kung magkano? Hindi po eksakto. Pero sinabi ni inay sa telepono na problema raw si kuya. Ang tatay niyo, mas galit daw po si tatay. Sinabi niya raw na hindi niya pagmamanahan si kuya. Isang mahalagang testimonya. Balak ni Nestor de la Cruz na alisin sa mana ang panganay na si Ramon. Kung ganoon, may motibo si Ramon. Kailangan niyang gumawa ng paraan bago makagawa ng huling habilin ang kanyang ama. Muling ipinatawag ni Reyes si Ramon. Sinabi ng tatay mo na aalisin kanya sa mana, tama? Nagulat si Ramon. Sino ang nagsabi niyan? Narinig ko sa kapatid mo, sinisungaling iyon. Ibig sabihin, hindi sinabi ng tatay mo iyon. Kinagat ni Ramon ang kanyang labi. Sinabi niya, pero hindi iyon seryoso. Paano mo nalaman? Ganon talaga si tatay kapag galit. Pero kinabukasan, okay na ulit siya. Nag-away ba kayo noong Mayo 10? Hindi sumagot si Ramon. Noong gabing iyon, 6:00, nasa tindahan ka ng tatay mo, tama? Hindi po. Nakita ka ng customer mula Binondo. May binatang nakaupo sa sulok. Ako ba iyon? Sino pa? Kung hindi ikaw, ang kapatid mo lang naman. Yumuko si Ramon. Pagkaraan ng ilang sandali, bumulong siya. Pumunta ako. Sa wakas, umamin na siya. Anong oras ka pumunta? Mga 5:30 po. Bakit? Para humingi ng pera. Binigyan ka ba ng tatay mo? Umiling si Ramon. Hindi po. Nagalit pa nga siya. Anong sinabi niya? Na ang isang tulad ko ay hindi niya anak. Huwag na raw akong magpapakita sa kanya. Nanginginig ang boses ni Ramon. Umiyak siya. Tapos, umalis na ako. Mga 6:00, umalis ako at pumunta sa kapihan. Wala ka bang ibang pinuntahan? Wala po, diretso na ako sa kapihan. Kinwenta ni Reyes ang oras. Kung umalis si Ramon ng 6:00, posibleng makarating siya sa kapihan ng 7:00. 30 minuto ay sapat na mula sa tindahan hanggang doon. Ngunit may isang oras na patlang sa pagitan ng 6:00 at 7:00. Anong ginawa mo sa loob ng isang oras na iyon? Naglakad-lakad lang po. Saan? Sa mga kalsada ng Quiapo. Galit ako kaya kung saan-saan ako naglakad. May nakakita ba sa iyo? Wala po. Muli, walang paraan para patunayan. Muling inimbestigahan ni Reyes ang bunsong si Miguel. Alam mo ba na pumunta ang kuya mo sa tindahan ni tatay noong gabi ng Mayo 10? Tumango si Miguel. Tumawag po siya sa akin. Galit daw siya kasi hindi siya binigyan ni tatay ng pera. Ano ang boses niya noon? Nakakatakot po. Parang nakainom. Anong sinabi niya? Saglit na nag-alangan si Miguel bago nagsalita. Gusto niya raw gumanti kay tatay. Huminto sa pagsusulat si Reyes. Gumanti? Opo, pero akala ko po biro lang. Ganoon naman si kuya kapag nakainom kung ano-ano ang sinasabi. Ano eksakto ang sinabi niya? Na dahil tinakwil siya ni tatay, tatakwilin niya rin si tatay. Mga ganoong salita po. Isang kritikal na testimonya. Agad na inaresto ni Reyes si Ramon. Inaaresto ka namin sa salang pagpatay. Nagwala si Ramon. Hindi ko ginawa iyon. Salita lang iyon, pero hindi ko talaga ginawa. Kung ganon, nasaan ang mga magulang mo? Hindi ko alam. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko alam. Hinalughog ng mga pulis ang bahay ni Ramon. Aparador, kumot, kusina, banyo, lahat ay siniyasat. Naghanap sila ng dugo, ngunit walang armas. Walang gamit ng mga magulang niya ang natagpuan. Walang kahit isang pisikal na ebidensya. Pinalaya siya ng piskal dahil sa kakulangan ng ebidensya. Matapos ang 48 oras, nakalabas si Ramon. Paglabas niya ng presinto, bumulong siya. Inosente ako. Hindi ko talaga ginawa. Sinisi ni Reyes ang sarili.
Noong Mayo 20, muli niyang siniyasat ang paligid ng Alaheria. Baka itinapon lang sa malapit ang mga bangkay, ngunit wala silang natagpuan. Kinapanayam nila lahat ng tindero sa Quiapo. Anong klasing mga tao po ang mag-asawang De La Cruz? Halos pare-pareho ang kanilang sagot. Mabubuting tao sila, hindi nanloloko ng customer at laging tumutupad sa usapan. Napag-uusapan ba nila ang kanilang mga anak? Sabi ng isang tindero, minsan, nag-aalala sila sa panganay nilang anak. Anong sinasabi nila? Na problema raw dahil sa sugal, pero anak daw nila kaya wala silang magawa. Sabi naman ng isa pa, minsan umiiyak si Aling Corazon. Sabi niya, buwan-buwan daw silang nagpapadala ng pera sa mga anak nila, pero ni pasasalamat wala silang naririnig. Nagpapadala ang mag-asawang De La Cruz ng buwanang sustento sa 3 nilang anak. 50,000 sa panganay, 10,000 sa anak na babae, at 20,000 sa bunso. Isang kabuuang 80,000 kada buwan. Ngunit hindi pa rin ito sapat para sa mga anak. Napabuntong hininga si Reyes. Isang anak na naghahangad sa yaman ng magulang. Mayroon pa bang mas malaking trahedya kaysa dito? Ngunit walang paraan para patunayan ito. Sa teknolohiya noong 1988, malinaw ang mga limitasyon. Kung walang fingerprints, walang dugo, at walang bangkay, hindi mo mapapatunayan ang kasong pagpatay. Noong Mayo 3, halos isinara na ang investigasyon. Huling beses na pinuntahan ni Reyes ang Alaheria. Tiningnan niya ang walang lamang tindahan. Ang mga estante na lang ang natira. Lumuhod siya sa harap ng kahadiyero. Siguradong mayroon pang iba rito. Muli niyang sinilip ang loob nito. Puro alikabok lang sa sahig. Kinatok niya ang mga pader. Walang tunog ng espasyo sa loob. Sa sandaling iyon, may kumislap sa isang sulok ng kahadiyero. Kinuha ni Reyes ang kanyang tiani at dinampot ito. Isang maliit na butones. Mukhang butones ng polo ng lalaki, kulay kape. Ano to? Lahat ng damit ni Nestor de la Cruz ay kinuha na. Walang natira. Kung ganoon, kaninong butones ito? Inilagay ito ni Reyes sa isang evidence bag. Ngunit sa teknolohiya noon, walang paraan para malaman kung kanino ang isang butones. Umalis siya sa Alaheria na may mabigat na kalooban. Nanatiling misteryo ang kaso. Ngunit patuloy na bumubulong ang kanyang kutob. May mali. Siguradong may alam ang isa sa pamilya. Noong Hunyo 1988, malawakang ibinalita ang kaso. Mag-asawang may-ari ni Alaheria sa Quiapo naglaho. 12M at ginto nawala rin. Naging laman ito ng mga pahayagan at telebisyon. Ngunit walang bagong lead na lumabas. Dumagsa ang mga tip mula sa publiko. May nakita akong kamukha nilang mag-asawa sa Cebu. Nagpunta ang mga pulis, ngunit ibang tao pala. May kahina-hinalang mag-asawa na naka-check-in sa isang motel sa Davao. Nang suriin, wala silang kinalaman. Marami ring pekeng impormasyon. Alam ko kung sino ang salarin. Bigyan niyo ako ng pabuya. Mga ganong klasing tawag. Napapagod na si Reyes. Pagsapit ng Hulyo, nagsimula na siyang makatanggap ng pressure mula sa kanyang mga superior. Itigil na natin yan. Sayang lang sa tao. Nagprotesta si Reyes. Marami pa po tayong kailangang imbestigahan. Ano pa? Wala namang bangkay, walang ebidensya. Kahanga-hinala po ang pamilya. Hindi natin sila pwedeng arestuhin dahil lang kahina-hinala sila. Magdala ka ng pruweba. Hindi na nakapagsalita si Reyes. Noong Agosto, opisyal nang idineklarang cold case ang kaso. Ngunit hindi sumuko si Reyes. Ginamit niya ang kanyang personal na oras para mag-imbestiga. Naglakad-lakad siya sa Quiapo at nagtanong sa mga tindero, "Wala po ba kayong napansin na kakaiba pagkatapos noon?" Karamihan ay umiling. Ngunit isang tindero ang may kakaibang sinabi, "Noong nakaraang Disyembre, nakita ko ang panganay na anak. Gabi na, nakatayo siya sa harap ng Alaheria. Anong ginagawa niya? Nakatulala lang siya. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis na. Kailan po iyon?
Mga Disyembre pagkatapos ng Pasko, itinala ito ni Reyes. Binalikan ni Ramon ang crime scene matapos ang insidente. Bakit? Dahil ba sa konsensya o may iba pang dahilan? Kinausap niya si Ramon ng di formal. Pumunta ka sa harap ng Alaheria noong Disyembre, tama? Nagulat si Ramon. Paano niyo nalaman? Bakit ka pumunta? Saglit na nanahimik si Ramon bago sumagot. Naalala ko lang po ang mga magulang ko. Wala ka bang hinahanap doon? Wala po. Pumunta lang talaga ako. Tinitigan siya ni Reyes. Umiwas ng tingin si Ramon. May naiwan ka ba sa loob ng caja de hierro? Anong ibig niyong sabihin? May nakita kaming butones. Sa iyo ba iyon? Umiling si Ramon. Hindi po sa akin iyon. Tingnan natin. Hinalughog ni Reyes ang aparador ni Ramon. Inilabas niya lahat ng polo at sinuri ang mga butones. May isang polo na may kaparehong kulay kapeng butones. Ito sa iyo, tama? Nagkibit balikat si Ramon. Maraming ganyang polo. Hindi iyan pruweba. Tama siya. Noong 1988, hindi pa uso ang DNA testing o fiber analysis. Isang butones ay hindi sapat para magpatunay ng anuman. Naramdaman ni Reyes ang kanyang limitasyon. Noong 1989, inilipat siya sa ibang departamento. Ang kaso ng Alaheria sa Quiapo ay tuluyan nang inilagay sa unsolved cases file. Lumipas ang panahon. Ichenjo ba Josu? Ichenjo ba Josu Lang Chen, ang mag-asawang De La Cruz ay nanatiling nawawala. Ang kanilang mga anak ay nagpatuloy sa kani-kanilang buhay. Ang panganay na si Ramon ay nagpatuloy sa pagsusugal. Lumaki ang kanyang mga utang. Ang pangalawang anak na si Elena ay namuhay ng normal sa Cavite. Ang bunso na si Miguel ay nag-asawa at nagpatuloy sa pagtatrabaho sa pabrika. Ang pwesto ng Alaheria ay naging ibang tindahan na. Paunti na ng paunti ang mga taong nakakaalala sa mag-asawang De La Cruz. Ang kaso ay unti-unting nalimutan. Ngunit noong taglagas ng 2003, nagsimula muli ang lahat. Isang hindi nagpakilalang tao ang tumawag sa Manila Police District. Biglang nakabayad si Ramon De La Cruz ng kalahating milyong pisong utang sa sugal. Kakaiba ang pinanggalingan ng pera niya. Hinalungkat ng bagong investigador ang mga lumang file. Ang 1988 Quiapo Alaheria case, isang cold case, isang bagong team ang binuo. Ang team leader ay isang batang pulis na si SPO2 Marco Santos. Magdamag niyang binasa ang file ng kaso mula 1988. Pati ang mga personal na tala ni SPO4, Reyes ay binasa niya. Sigurado akong krimen ito sa loob ng pamilya, naramdaman ni Santos. At ang teknolohiya noong 2003 ay iba na sa 1988. Posible na ang DNA testing at umunlad na ang digital forensics. Nagsimula ang bagong investigasyon. Ang unang target ay ang panganay na si Ramon. Siya ay 17 taong gulang na. Mas namaga ang kanyang mukha at amoy alak. Saan galing ang kalahating milyon? Nakuha ko po sa pinaupahan ko. Ipakita mo ang kontrata. Kumuha ng dokumento si Ramon mula sa kanyang bag. Sinuri ito ni Santos. Ang petsa ay Agosto 2003. Ang pangalan ng umuupa ay Erlinda Reyes. Bigay mo ang contact number ni Erlinda Reyes. Isinulat ni Ramon ang numero. Agad na tumawag si Santos. Hello? Kayo po ba ang nagbayad ng upa kay G. Ramon De La Cruz? Nagulat ang nasa kabilang linya. Ha? Hindi ko po siya kilala. Peking kontrata. Tinitigan ni Santos si Ramon. Pineke mo ang kontrata, tama? Pinagpawisan ng malamig si Ramon. Hindi po. Ibig sabihin, nagsisinungaling si Erlinda Reyes, hindi nakasagot si Ramon. Sinundan ni Santos ang bank records. Tinunton niya pabalik ang account kung saan nanggaling ang 5,000 at isang nakakagulat na katotohanan ang kanyang natuklasan. Ang pangalan ng nagpadala ay Corazon de la Cruz. Ang ina ni Ramon na nawawala sa loob ng 16 taon. Walang sinuman ang nag-akala na ang isang kutob mula 16 taon na ang nakalipas ay magkakatotoo.
Ang matandang mag-asawa na naglaho sa gitna ng Quiapo noong 1988. Ang mga anak na mas kahina-hinala kaysa sa nagdadalamhati at ang utang sa sugal at mga salita ng paghihiganti ng panganay na anak na nagturo sa lahat ng hinala sa kanya. Ngunit walang ebidensya. Tanging isang butones, magkasalungat na testimonya at isang oras na patlang ang natira. Ang kaso ay tila malilimutan na. Ngunit makalipas ang 10,000 taon, 11,000 ang ipinadala mula sa account ng namatay na ina. Buhay pa ba ang ina o may gumagamit lang sa kanyang pangalan? Sa susunod na bahagi, bubuklatin ng 2003 Reinvestigation Team ang 17 taong lumang ebidensya, ang digital footprint, mga record ng bangko at ATM at isang kritikal na bagay na natagpuan sa ilalim ng sahig ng Alaheria ang babago sa lahat. Noong Oktubre 7, 2003, tinipon ni SPO2, Marco Santos, ang kanyang mga tauhan sa isang conference room. Isang labinlimini. Taong kaso ito, ngunit mayroon tayong bagong lead. Idinikit niya sa whiteboard ang bank transaction records. May bahaging minarkahan ng pulang highlighter. Agosto 25, 2003. Mula sa account ni Corazon de la Cruz, 1,500,000 ang inilipat sa account ni Ramon de la Cruz. Ang problema, si Corazon de la Cruz ay nawawala mula pa noong 1988. Nagbulungan ang mga tauhan. Ibig sabihin, gumagalaw ang bank account ng isang patay na tao? Tumango si Santos. Mas tama sigurong sabihing isang taong nawawala dahil hindi pa natatagpuan ang kanyang bangkay. Kung ganoon, baka buhay pa ang ina? Iyon ang kailangan nating alamin. Nagtungo si Santos sa bangko. Hiniling niya ang kumpletong transaction history ng account ni Corazon de la Cruz. Inilimbag ang 10 taong talaan mula 1988 hanggang 2003. Isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Ang account ay nanatiling aktibo kahit matapos ang Mayo 19, 1988. Ang unang transaksyon matapos ang pagkawala ay noong Marso 20, 1990. May nag-withdraw ng gayon 10,000 at nagpatuloy ang mga transaksyon pagkatapos noon. Hulyo 1992, 20,000 na withdraw. Enero 1995, a 30,000 na withdraw. Hunyo 1998, a 50,000 na withdraw. Setyembre, $2,000, $100,000 zero na withdraw. May kabuuang 12 transaksyon. Inutusan ni Santos ang kanyang mga tauhan. Alamin ninyo ang lokasyon ng bawat ATM kung saan ginawa ang mga transaksyon. Pagkalipas ng 2 araw, lumabas ang resulta. Lahat ay mula sa mga ATM sa loob ng Maynila. 2 sa Quiapo, 3 sa Sta, Cruz, 4 sa Binondo at 3 sa Ermita. Minarkahan ito ni Santos sa mapa. Lahat ng ATM ay nasa loob ng 2 kilometrong radius mula sa Quiapo. May isang taong nakatira malapit sa Quiapo na gumagamit ng account na ito. Sinuri nila ang address ni Ramon de la Cruz. Mula 1990 hanggang 2003, palagi siyang nakatira sa isang lugar na 2 kilometro lang ang layo mula sa Quiapo. Lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Ramon. Agad na ipinatawag ni Santos si Ramon. Ikaw ang gumagamit ng passbook ng nanay mo, tama? Itinanggi ito ni Ramon. Hindi po, wala po akong alam diyan. Kung ganoon, sino? Sa tingin mo ba ang nawawala mong ina mismo ang gumagamit nito? Kinagat ni Ramon ang kanyang labi. Inilatag ni Santos ang transaction record sa mesa. Mula 1990 hanggang 2003, 12 beses, lahat ay na-withdraw mula sa mga ATM sa lugar kung saan ka nakatira. Nagkataon lang ba iyon? Hindi ko po alam. Alam mo ba ang password ng passbook ng nanay mo? Hindi sumagot si Ramon. Alam mo, di ba? Sinabi ba sa iyo ng nanay mo? O ikaw mismo ang nakalam? Yumuko si Ramon. Pagkaraan ng ilang sandali, bumulong siya. Kaarawan po ni tatay, isang pag-amin. Kung ganoon, ikaw ang nag-withdraw.
Hindi po. Ilang beses ko lang pong ginamit. Ilang beses? 3 po. Kailan? Noong 1995, 1998 at 2000. Sinuri ni Santos ang records. Ang 3 iyon ay malalaking halaga, 30,000 at 5,000 nilong at 5,500. Sino ang gumamit sa mga natitira? Hindi sumagot si Ramon. Ang kapatid mo? Itinaas ni Ramon ang kanyang ulo. Nagulat siya. Paano? Ang bunsong kapatid na si Miguel ay nakatira rin sa parehong lugar mula pa noong 1990. Natigilan si Ramon. Agad na ipinatawag ni Santos si Miguel. Siya ay 40 taong gulang na. Mukha siyang isang ordinaryong manggagawa sa pabrika. Ginamit mo ba ang passbook ng nanay mo? Nagulat si Miguel. Ano? Anong pong sinasabi niyo? Mula 1990 hanggang 2003, may mga record ng withdrawal mula sa account ni Corazon de la Cruz. Umamin na ang kuya mo na 3 beses niyang ginamit. Ang mga natitira, ikaw ba? Namutla ang mukha ni Miguel. Sinabi ng kuya mo ang pangalan mo. Kumpirmahin mo na lang. Saglit na nanahimik si Miguel. At pagkatapos, tumango siya. Opo, ilang beses mong ginamit? 4 po. Kailan? Noong 1990, 1992, 1998 at 2003. Kinwenta ni Santos. 3 beses ang kuya, 4 na beses ang bunso, 7 beses lahat. Ngunit 12 ang transaksyon. Sino ang gumawa ng 5 natitira? Umiling si Miguel. Hindi ko po alam. Ang ate mo? Imposible po. Nasa Cavite ang ate. Nagduda si Santos. Talaga bang walang alam ang pangalawang anak na si Elena? Ipinatawag niya si Elena. Siya ay 44 taong gulang na. Galing pa siyang Cavite at mukhang pagod. Ginamit mo ba ang passbook ng nanay mo? Nanlaki ang mga mata ni Elena. Po? Ano pong sinasabi niyo? Ginamit ito ng mga kuya mo. Alam mo ba ito? Wala po akong kaalam-alam. Sigurado ka? Opo. Busy po ako sa pag-aalaga ng mga anak ko sa Cavite. Wala akong pakialam sa ginagawa ng mga kuya ko. Sinuri ni Santos ang residency records ni Elena. Totoo ngang mula 1989 hanggang 2003, palagi siyang nasa Cavite, malayo sa Quiapo. Kung ganoon, sino ang gumawa ng 5 natitira? Sabi ni Elena. Baka inutusan ng mga kuya ko ang mga kaibigan nila. Posible iyon. Pinagharap ni Santos sina Ramon at Miguel. May inutusan ba kayong iba para mag-withdraw? Unang sumagot si Ramon. 1 beses po, nakiusap ako sa kaibigan ko. Anong pangalan niya? Hindi ko na po matandaan. Nainis si Santos. Hindi na naman matandaan. Ganyan din ang sinabi mo, 15 taon na ang nakalipas. Yumuko si Ramon. Tinanong niya si Miguel. Ikaw? 1 beses din po. Kailangan ng kaibigan ko ng pera at hindi ako makapunta. Kung ganoon, 2 beses na kaibigan niyo ang nag-withdraw. Paano yung 3 pang natitira? Parehong hindi sumagot ang 2. Mas malalim na nag-imbestiga si Santos. Sinuri niya ang oras ng mga ATM transaction. Marso W 1990, 11 W90. Hulyo 5, 1992 W PM. Enero W 1995, 04 PM. Karamihan ay sa oras ng trabaho sa karaniwang araw. Mahirap para sa isang empleyado na umalis sa trabaho sa mga oras na iyon. Noong Marso 20, 1990, 11 AM, anong ginagawa mo? Sumagot si Miguel. Ako po ang nag-withdraw niyan. Nag-undertime po ako sa pabrika. Hulyo 5, 1992, 2 PM, sabi ni Ramon. Ako po iyan. Enero 10, 1995, 4 PM. Muling sumagot si Ramon. Ako rin po iyan. Sinuri ni Santos ang iba pang oras. Hunyo 15, 1998, 6 PM. Setyembre 3, 2000, 7 PM. Mayo 20, 2003, 8 PM. Gabi na. Noong Mayo 20, 2003, 8 PM. Anong ginagawa mo? Sumagot si Miguel. Ako po ang nag-withdraw niyan. Mag-isa ka lang? Saglit na nag-alangan si Miguel. Kasama ko po si Kuya. Biglang tumayo si Ramon. Hoy, bakit ka nagsisinungaling?
Ikaw ang nagsabi na samahan kita. Naghihintay lang ako sa labas. Ikaw ang nag-withdraw. Ikaw ang nagbigay sa akin ng password. Nagsimulang mag-away ang dalawa. Pinigilan sila ni Santos. Pareho kayong kasabwat. Paggamit ng passbook ng iba at pamemeke ng dokumento, nanahimik sina Ramon at Miguel. Itinuro ni Santos ang pinakamahalagang tanong. Ngunit nawawala ang nanay ninyo. Paano nyo nakuha ang passbook niya? Sumagot si Ramon. Nasa bahay po. Kaninong bahay? Sa bahay po ng mga magulang namin. Nahanap namin noong nililinis namin ang bahay matapos silang mawala. Kailan nyo nahanap? Mga 1989 po. Kung ganoon, hindi nyo ito ginamit sa loob ng isang taon. Opo, natatakot po kasi kami. Saan kayo natatakot? Hindi sumagot si Ramon. Naintindihan ni Santos. Natatakot si Ramon na baka bumalik ang kanyang mga magulang. Ngunit pagkalipas ng isang taon, nakumbinsi na siya. Hindi na sila babalik. Inisip mo ba na buhay pa ang nanay mo? Umiling si Ramon. Hindi po. Kung ganoon, inisip mo na patay na siya? Hindi ko po alam. Imposibleng hindi mo alam. Ginamit mo ang passbook dahil alam mong patay na siya, tama? Hindi kumibo si Ramon. Ibinato ni Santos ang kritikal na tanong. Paano mo pinatay ang nanay mo? Sumigaw si Ramon. Hindi ko siya pinatay. Kung ganoon, sino? Hindi ko alam. Sumigaw din si Miguel. Hindi ko rin po alam. Bigla na lang silang nawala. Pinagpalit-palit ni Santos ang tingin sa dalawa. Sigurado siyang pareho silang nagsisinungaling. Ngunit wala pa siyang matibay na ebidensya. Sa sandaling iyon, isang tauhan ang pumasok sa silid. Sir, may tawag mula sa construction site ng dating Alaheria sa Quiapo. Ano yon? May nakita raw silang kakaiba habang ginigiba ang gusali. Noong Oktubre 15, 2003, nagtungo si Santos sa Quiapo. Ang dating pwesto ng Alaheria ay ginigiba na. Isang heavy equipment ang sumisira sa mga pader. Sinalubong siya ng foreman. Dito po, sir. Itinuro ng foreman ang sahig sa loob ng tindahan. Nakatanggal ang mga tabla ng sahig. Habang tinatanggal namin ang sahig, may espasyo pala sa ilalim. Binuksan ni Santos ang kanyang flashlight at sumilip. Makitid ang espasyo sa ilalim, mga isang talampakan lang ang taas. Sa loob, may isang lumang balutan ng tela. Nagsusuot ng guwantes si Santos at maingat itong kinuha. Binuklat niya ang balutan. May dalawang bagay sa loob, isang gintong relo at isang pilak na singsing. Halos maputol ang hininga ni Santos. Malaki ang posibilidad na ito ay pag-aari ng mag-asawang De La Cruz. Sinuri niya ang likod ng relo. May maliliit na letrang nakaukit. Mayo 11, 1970. Para kay Nestor, mula kay Corazon, sina Nestor at Corazon De La Cruz. Isang regalo para sa kanilang anibersaryo. Tiningnan din niya ang loob ng singsing. May nakasulat din. Magpakailanman, 1970. Agad itong inilagay ni Santos sa isang evidence bag at ipinadala sa crime lab. Pagkalipas ng 2 araw, lumabas ang resulta. May nakitang bahid ng dugo sa likod ng relo. Anong blood type? Type A. Type A si Nestor De La Cruz, tama? Tama po. Posible bang i-DNA test? Kukuha kami ng sample mula sa mga kamag-anak. Ipinatawag ni Santos si Ramon. Kailangan namin ng DNA comparison. Kukuha kami ng blood sample mo. Pumayag si Ramon. Pagkalipas ng 1 linggo, lumabas ang resulta. Kumpirmado ang relasyon. Ang dugo sa relo ay kay Nestor De La Cruz. Ito ang pruweba na dumanas ng karahasan ang ama. Sinuri rin ni Santos ang singsing. May kakaibang marka sa loob nito. May mga gas-gas. Nang palakihin namin sa microscope, mukhang mga letra. Anong nakasulat? Hindi malinaw, pero mukhang tulong. Kinilabutan si Santos. Ang ina, si Corazon De La Cruz, ay nag-iwan ng mensahe sa singsing sa kanyang mga huling sandali. Paano niya ito ginawa? Malamang ginamitan niya ng karayom o pako. Malakas ang puwersang ginamit. Naisip ni Santos ang eksena. Si Corazon De La Cruz,
nakakulong sa isang madilim at makitid na espasyo. Ginagamit ang kanyang huling lakas para iukit ang mga salita sa singsing. May nakuha bang fingerprints sa singsing? Dahil sa 15 taon, halos wala nang natira, ngunit may ilan kaming na-recover. Kanino? Tinatayang kay Corazon de la Cruz. Ikukumpara namin sa fingerprints ng mga kamag-anak. Ipinatawag si Elena at kinuha ang kanyang fingerprints. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang resulta. May partial match. Ang singsing ay sa ina nga. Lahat ng ebidensya ay nagkatugma. Ang mag-asawang De la Cruz ay pinatay sa loob mismo ng alaherya at ang relo at singsing ay itinago sa ilalim ng sahig. Sabay na ipinatawag ni Santos sina Ramon at Miguel. Natagpuan na namin ang relo ng tatay nyo at ang singsing ng nanay nyo. Nanigas ang mukha ng dalawa. May dugo ng tatay nyo sa relo. At sa singsing, may nakaukit na tulong na isinulat ng nanay nyo. Nanginginig na nagtanong si Ramon, "Totoo po ba iyan?" Resulta iyan ng crime lab. Hindi kami nagsisinungaling. Yumuko si Miguel. Patuloy na nag-pressure si Santos. "Bakit nyo itinago sa ilalim ng sahig? Hindi po kami ang nagtago niyan." "Kung ganoon, sino? Ang mga magulang nyo mismo ang nagtago?" Hindi sumagot si Ramon. "Isa sa inyo ang nagtago nito. O baka pareho kayong kasabwat?" Biglang sumigaw si Miguel. Si Kuya ang gumawa ng lahat." Biglang tumayo si Ramon. "Ano? Sinunod ko lang ang utos niya. Tumulong lang ako. G, go ka." Nagkasagutan ang dalawa. Pinigilan sila ni Santos at ng kanyang mga tauhan. "Tumigil kayo. Hiwalay namin kayong iimbestigahan." Iniwan muna si Ramon sa interrogation room. Dinala si Miguel sa ibang silid. Tinanong ni Santos si Ramon, "Sabi ng kapatid mo, ikaw raw ang may gawa ng lahat." Sinisungaling siya. "Wala akong ginawa. Kung ganoon, mag-isa lang ginawa ng kapatid mo?" "Hindi ko alam." "Imposibleng hindi mo alam. Isa sa inyo ang salarin." Umiling si Ramon. "Sinasabi ko sa inyo, wala akong alam." Bigla na lang silang nawala. Nagpunta si Santos sa kabilang silid. Nakasubsob si Miguel sa mesa at umiiyak. "Magsalita ka na." "Anong nangyari?" Itinaas ni Miguel ang kanyang ulo. Namamaga ang kanyang mga mata. "Si Kuya, humingi siya ng pera kay tatay. Noong Mayo 10, 1988, opo, tumawag siya sa akin. Galit daw siya kasi hindi siya binigyan ni tatay. Tapos, pumunta po ako sa tindahan, mga 8:00 ng gabi. Sino ang nandoon? Si tatay, si inay, at si kuya. Ano ang sitwasyon?" Umiyak si Miguel. "Napakasama po." Sumisigaw si Kuway. Sumisigaw din si tatay. "Ang nanay nyo?" Umiiyak lang po si inay. Nag-notes si Santos. "Anong ginawa mo pagkatapos?" "Inawat ko po si kuya." Sabi ko, "Tama na." Pero sinigawan niya rin ako. "Anong sinabi niya?" "Na palagi na lang daw akong kampi sa mga magulang namin. Mamatay na raw siya sa utang, pero siya pa raw ang masama." Pagkatapos, kinagat ni Miguel ang kanyang labi. "Hindi ko na po masyadong matandaan. Huwag kang magsinungaling." "Totoo po. Lasing din po ako noon kaya." "Kailan ka uminom?" "Bago po ako pumunta sa tindahan." Nagduda si Santos. May itinatago si Miguel. "Nang umalis ka sa tindahan, buhay pa ba ang mga magulang mo?" Hindi sumagot si Miguel. "Sumagot ka." "Hindi ko po alam." "Paano mong hindi alam?" "Kung buhay sila, nakita mo sila. Kung patay, nakita mo ang bangkay." Patuloy lang sa pag-iyak si Miguel. Bumalik si Santos kay Ramon. "Umamin na ang kapatid mo. Pumunta siya sa tindahan ng 8:00 ng gabi noong Mayo 10. Hindi nagulat si Ramon. "Opo, bakit hindi mo sinabi iyon? Ayoko pong pag-usapan." "Anong nangyari?" Saglit na nanahimik si Ramon at dahan-dahan siyang nagsalita. "Humingi ako ng 100,000 piso kay tatay. Pambayad daw sa utang ko sa loan shark, pero ayaw niya talaga akong bigyan." "Ang nanay mo?" Sabi ni inay. "Bigyan na raw. Mamatay na raw ang anak niya." Pero nagalit si tatay. "Anong sinabi niya?" Nanginginig ang boses ni Ramon. Sabi niya,
Ako raw ang may gawa ng utang ko, kaya ako ang magbayad. Hindi na raw niya ako anak, kaya nagalit ka. Opo, sobrang galit ko. Sinaktan mo ba siya? Umiling si Ramon. Hindi ko po siya sinaktan, sumpaman. Kung ganoon, anong ginawa mo? Sumigaw lang po ako. Tapos, umalis na ako. Anong oras ka umalis? Mga 8:30 po. Ang kapatid mo? Nauna po siyang umalis sa akin. Ayaw niya raw manood kaya umalis na siya. Kung ganoon, naiwan mag-isa ang mga magulang mo. Opo, inayos ni Santos ang timeline. 6 p.m. Dumating si Ramon. Nag-away sila ng ama. 8 p.m. Dumating si Miguel. Nagpatuloy ang away. 8:10 p.m. Unang umalis si Miguel. 8:30 p.m. Umalis si Ramon. Sino ang kasama ng mga magulang pagkatapos noon? May naisip na bagong posibilidad si Santos. May iba pa bang taong dumating pagkatapos noon? Itinaas ni Ramon ang kanyang ulo. Hindi ko po alam. Wala na akong alam pagkaalis ko. May inaasahan ba silang bisita? Saglit na nag-isip si Ramon bago sumagot. May inaasahan po silang customer. Sino? Hindi ko po alam eksakto, pero narinig ko si tatay sa telepono. Darating daw ng 9:00, isang mahalagang lead. Sino raw ang darating? Hindi ko po narinig. Pero parang malapit sila sa isa't isa. Kamag-anak? Maaari po. Muling hinalungkat ni Santos ang 1988 investigation files. Walang nakatala kung sino ang bumisita sa Alaheria ng 9:00 ng gabi noong Mayo 10. Kailangan nating hanapin ang taong iyon. Muling sinuri ng team ang mga lumang libro de kuwenta. Tiningnan nila ang mga tala noong Mayo 10 at may napansin silang kakaiba. Sa gilid ng pahina may malabong sulat ng lapis. Malapit sa bahay, ginamit ni Santos ang kanyang magnifying glass. Malinaw na nakasulat ang malapit sa bahay. Ano ang ibig sabihin nito? Baka address ng customer, isang taong nakatira malapit sa kanila. Kaninong bahay? Kung malapit sa Alaheria, ibig sabihin malapit sa bahay ng mag-asawang De La Cruz? Inimbestigahan ng team. Ang mag-asawang De La Cruz ay nakatira 10 minuto lang ang layo mula sa Alaheria. May kamag-anak ba silang nakatira sa malapit? Muling sinuri ang family tree. May isang kapatid si Nestor De La Cruz, si Arturo De La Cruz. Noong 1988, nakatira siya 2 kilometro lang ang layo mula sa Quiapo. Ang address ni Arturo De La Cruz ay pasok sa description na malapit sa bahay. Agad na hinanap ni Santos si Arturo. Ngunit namatay na siya noong 1995. May naiwan ba siyang pamilya? Isang anak na lalaki. Si Julio De La Cruz, 48 taong gulang na ngayon. Ipinatawag si Julio. Isa siyang real estate agent noong gabi ng Mayo 10, 1988. Natatandaan mo ba kung saan nagpunta ang tatay mo? Umiling si Julio. Paano ko matatandaan ang isang bagay na 15 taon na ang nakalipas? Pumupunta ba siya sa Alaheria ng tito mo? Opo, minsan. Posible bang pumunta siya roon noong Mayo 10? Ewan ko po, hindi ko alam. Nakumbinsi si Santos. Malaki ang posibilidad na si Arturo De La Cruz ang bumisita sa Alaheria ng 9:00 ng gabi noong Mayo 10, ngunit patay na siya. Walang paraan para kumpirmahin. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Miguel. Parang si Tito Arturo po ang dumating. Bakit mo nasabi? Noong paalis na po ako, tumunog ang telepono. Sinagot ni tatay at sinabi niya, "Sige, mamaya." Ganun po. Narinig mo ba ang boses sa kabilang linya? Hindi po. Pero ang tono ni tatay, parang komportable siya. Parang kausap niya ay pamilya. Nagsimulang magkatugma ang mga piraso ng puzzle. 9:00 ng gabi, Mayo 10. Si Arturo De La Cruz ay bumisita sa Alaheria. Anong nangyari pagkatapos? Ngayon lang nila nalaman na isa sa mga lalaki ay kamag-anak ng mga biktima. Muling ipinatawag ni Santos si Julio. May naiwan bang diary o kahit anong sulat ang tatay mo? Umiling si Julio. Matagal na po siyang wala. Naitapon na lahat. Noong 1988, ano ang pinansyal na katayuan ng tatay mo?
Saglit na nag-isip si Julio. Hindi po maganda, mahina ang negosyo niya. Anong negosyo? Damit po, wholesale. Pero baon siya sa utang. Gaano kalaki? Hindi ko po alam eksakto, pero sigurado akong higit 1,000,000. Malaking pera ang 1,000,000 noong panahong iyon. Halaga na iyon ng isang bahay at lupa. Nang hiram ba ang tatay mo ng pera sa tito mo? Tumango si Julio. Opo, ilang beses siyang nanghiram. Nagbayad ba siya? Hindi ko po sigurado. Hinalungkat ni Santos ang bank records. Tinuntun niya ang account ni Arturo de la Cruz. Mula 1987 hanggang 1988, may 3 record ng transfer mula kay Nestor. Kabuuang 1,000,000 piso. Nang hiram ang tatay mo ng 1,000,000 sa tito mo, nagulat si Julio. Ganoon po kalaki. Walang record ng pagbabayad. Hanggang Mayo 1988, wala siyang binayaran kahit isang kusing. Ganoon po pala. Naghinuha si Santos. Kailangang magbayad ni Arturo ng utang, ngunit wala siyang pera. Kaya noong gabi ng Mayo 10, pinuntahan niya ang kanyang kapatid. Malamang para manghiram pa. Ngunit tumanggi si Nestor. Galit na siya dahil sa panganay niyang anak. Nag-away kaya sila? Tinanong ni Santos si Julio. Ano ang ugali ng tatay mo? Mainitin po ang ulo niya. Madaling magalit. Naging marahas ba siya? Yumuko si Julio. Minsan po, kapag nakainom, posible bang nakainom siya noong Mayo 10, 1988? Hindi ko po alam. Muling tiningnan ni Santos ang 1988 investigation files. Si Arturo de la Cruz ay hindi kailanman inimbestigahan. Walang sino man ang naghinala sa kanya. Bakit hindi siya inimbestigahan ng mga pulis noon? Sumagot ang isang tauhan, dahil pamilya sila. Hindi nila inisip na may ganoong mangyayari sa magkapatid. Napabuntong hininga si Santos. Ito ang pagkukulang ng investigasyon. 15 taon na ang nakalipas. Ngayon, wala nang paraan para imbestigahan si Arturo. Patay na siya. Ngunit baka may alam ang anak niyang si Julio. Pagkatapos ng Mayo 1988, may napansin ka bang kakaiba sa kilos ng tatay mo? Saglit na nag-isip si Julio. Meron po. Ano iyon? Bigla siyang naging malakas uminom. Gabi-gabi siyang umuuwing lasing. Kailan ito nagsimula? Mga kalagitnaan ng Mayo, eksakto pagkatapos ng insidente. May sinasabi ba siya? Wala po. Pero madalas siyang managinip ng masama. Paano mo nalaman? Sumisigaw po siya sa gabi. Patawad, sabi niya. Kinilabutan si Santos. Si Arturo de la Cruz ay ginugulo ng kanyang konsensya. Ano pa? Minsan, tinanong ko siya, bakit hindi ko na po nakikita si tito at tita? Nagalit siya at sinabing, wag ko na raw ulit babanggitin iyon. Kailan iyon? Mga Hunyo, 1988. Lahat ay nagkatugma. Nakumbinsi si Santos. Si Arturo de la Cruz ang pumatay sa kanyang kapatid at hipag sa Alaheria noong gabi ng Mayo 11. Ngunit mag-isa lang ba niya itong ginawa? Muling pinagharap ni Santos sina Ramon at Miguel. Pumunta ang tito niyo sa Alaheria noong gabing iyon. Alam niyo ito tama? Sumagot si Ramon. Hindi po namin alam. Sinisungaling ka. 30 minuto pagkaalis niyo, dumating ang tito niyo. Plinano niyo ito, hindi ba? Anong plano? Napatayin ang mga magulang niyo, kasama ang tito niyo. Biglang tumayo si Ramon. Imposible, wala kaming alam. Tinanong ni Santos si Miguel. Alam mo di ba? Umiling si Miguel. Hindi po, pareho kayong nagsisinungaling. Dumating ang tito niyo at bumalik din kayo pagkatapos. Sumigaw si Ramon. Hindi kami bumalik, nasa kapihan ako. Patunayan mo, may mga saksi. Nakita ako ng mga tao sa kapihan. Sinuri ni Santos ang 1988 files. Dumating si Ramon sa kapihan ng 9:00 ng gabi. Kinumpirma ito ng maraming saksi. Kung ganoon, anong ginawa mo bago mag-9:00? Umalis ka sa tindahan ng 1-2. Dumating ka sa kapihan ng 9. May sikum pa, minutong patlang. Naglakad lang ako. 3 pa minuto para maglakad. Mabagal akong naglakad. Galit ako. Walang paraan para patunayan. Tinanong niya si Miguel, saan ka pumunta?
Umuwi po ako. Mag-isa? Opo. May makakapagpatunay? Wala po. Muli, walang alibi. Nasiraan ng loob si Santos. Sigurado siyang si Arturo ang salarin, ngunit patay na siya. Hinala niyang kasabwat sina Ramon at Miguel, ngunit walang ebidensya. Sa sandaling iyon, isang tauhan ang may dalang bagong impormasyon. Sir, natatandaan niyo po ba iyong van na nakita noong madaling araw ng Mayo 12, 1988? Oo, isang puting L300 van. Si Arturo de la Cruz ay may-ari ng isang puting L300 van noong panahong iyon. Biglang tumayo si Santos. Sigurado ka? Opo. Sinuri ko ang records ng LTO, isang kritikal na ebidensya. Nasaan ang sasakyang iyon ngayon? Pina-junk shop na po noong 1990. May record ba ang junk shop? Hahanapin ko po. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik ang tauhan. May mga parte ng sasakyan na natira bilang scrap metal. Mahahanap ba ang chassis number? Pumunta tayo doon. Nagtungo si Santos sa junk shop. Hindi madaling hanapin ang mga parte ng 15 taong sasakyan. Ngunit sa tulong ng mga record, natagpuan nila ito. Kinumpirma nila ang chassis number. Sasakyan nga ni Arturo. Suriin niyo ang sahig ng cargo area. Nag-spray ng luminol reagent ang forensics team. Nang ilawan ng UV light, may umilaw. Dugo, posible bang i-DNA test? Susubukan po namin. Pagkalipas ng 1 linggo, lumabas ang resulta. Dugo ng 2 tao ang nakuha. Isang type A, isang type O. Type A si Nestor, type O si Corazon, tama? Opo. Kinumpirma ng DNA test ang relasyon sa mga anak. Isang perpektong ebidensya. Ginamit ni Arturo ang kanyang sasakyan para ilipat ang mga bangkay. Ang sasakyang nakita ng street sweeper noong madaling araw ng Mayo 12, 1988 ay ang kanyang sasakyan. Huling beses na inimbestigahan ni Santos sina Ramon at Miguel. Nakuha namin ang dugo ng mga magulang nyo sa sasakyan ng tito nyo. Hindi na nakapagsalita ang dalawa. Lahat ay malinaw na ngayon. Pinatay ng tito nyo ang mga magulang nyo at ginamit ang kanyang sasakyan para ilipat ang mga bangkay. Nanginginig na nagtanong si Ramon. Nasaan po ang mga bangkay nila? Kayo ang dapat magsabi niyan sa amin. Hindi po talaga namin alam. Mag-isa lang bang ginawa ng tito nyo? O tumulong din kayo? Umiyak si Miguel. Wala po talaga kaming ginawa. Napabuntong hininga si Santos. Patay na si Arturo at itinatanggi ng 2 anak. Kung malalaman lang nila kung nasaan ang mga bangkay, malulutas na ang lahat. Sa sandaling iyon, biglang tumawag si Julio. Sir, habang nililinis ko ang mga gamit ni Itay, may nakita akong kakaiba. Ano yon? Isang diary. Para sa taong 1988. Agad na nagtungo si Santos. Luma na at naninilaw ang diary. Binuklat niya ang bahagi ng Mayo. May entry para sa Mayo 10. Pinuntahan ko si Kuya. Humingi pa ako ng pera. Tumanggi siya. Nagalit ako. Uminom ako. Binalikan ko siya. 9:09 na ng gabi. Pagkatapos noon ilang araw na blanco. May entry ulit sa Mayo 11. Patawad Kuya. Patawad Ate. Nawala ako sa sarili. Patawarin niyo ako. At may huling pangungusap. Sa ilalim ng bodega ng Alaheria, doon naputol ang pangungusap. Halos maputol ang hininga ni Santos. Bodega ng Alaheria. May bodega ba ang Alaheria? Sinuri ng isang tauhan. Ayon sa building plan noong 1988, mayroon po silang basement storage. Ngayon, tinabunan na po noong redevelopment. Binuhusan ng semento. Agad na nagtungo si Santos sa lugar. Kailangan nating makakuha ng permit para maghukay. Nag-apply sila ng warrant sa korte. Pagkalipas ng 2 araw, naaprubahan ito. Dumating ang excavation team. Binasag nila ang semento at bumaba sa basement. At doon, natagpuan nila ang 2 kalansay. Sa sandaling iyon, ang isang litratong inilabas ng investigador ang nagbago sa lahat. Ang bank account ng namatay na ina ay gumagalaw sa loob ng 15 taon.
Nagturuan ng magkapatid at ang relos at singsing na natagpuan sa ilalim ng sahig ay nagpatotoo sa huling sandali ng mga magulang. Ang salitang tulong na inukit ng ina sa singsing, ang dugong bumahid sa relo ng ama, at ang tito, si Arturo de la Cruz, na lumitaw na parang isang hindi nagpakilalang impormante. Ang dugo na natagpuan sa kanyang sasakyan, ang pag-amin sa kanyang diary. At sa wakas, ang 2 kalansay na natagpuan sa basement ng Alaheria. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Sa huling bahagi, ang resulta ng pagsusuri sa mga kalansay at ang magkasalungat na pahayag ng magkapatid ang magbubunyag kung sino talaga ang tunay na salarin. Mag-isa lang bang kumilos ang tito o kasabwat din ang kanyang mga pamangkin? At ano ang tunay na dahilan kung bakit ginamit nila ang passbook ng kanilang ina sa loob ng 15 taon? Isang huling revelasyon ang naghihintay. Noong Oktubre 30, 2003, puno ng tensyon ang forensic lab. Ang 2 kalansay na nahukay mula sa basement ay nakalatag sa mesa. Mga butong na baon sa semento sa loob ng 11 taon. Naghihintay si SPO2 Marco Santos. Nagsalita ang forensic anthropologist. Parehong kalansay ng matatanda, isang lalaki at isang babae. Ang edad? Tinatayang nasa 50s hanggang 60s. Tugma ito sa edad ni Nestor at Corazon de la Cruz. Maari bang malaman ang sanhi ng kamatayan? Itinuro ng eksperto ang mga bungo. Ang bungo ng lalaki ay may bali sa kaliwang bahagi. Palatandaan na pinalo ito ng isang matigas na bagay. Tumango si Santos. Ang babae, ang cervical vertebrae ng babae ay may pinsala, mukhang sinakal. Ang isang kahindik-hindik na katotohanan ay lumalabas na. Posible bang i-DNA test? Kumuha kami ng sample mula sa femur. Aabutin ng 1 linggo. Naghintay si Santos ng 1 linggo. Sa panahong iyon, patuloy niyang inimbestigahan sina Ramon at Miguel. Nakita niyo na ang diary ng tito niyo. Siya mismo ang umamin. Tumango si Ramon. Nakita na po. Igigiit niyo pa rin ba na wala kayong alam? Wala po talaga kaming alam. Hindi namin akalain na gagawin niyon ni tito. Hindi naniwala si Santos. Tinawagan niyo ang tito niyo noong gabi ng Mayo 10, tama? Hindi po. Sinisungaling ka. Hinahanap namin ang call records. Nanigas ang mukha ni Ramon. Noong 1988, hindi pa maayos ang pag-iingat ng call records. Ngunit nag-bluff si Santos. Tinawagan mo ang tito mo at sinulsulan. Dahil galit ka na hindi ka binigyan ng pera ng tatay mo. Kinagat ni Ramon ang kanyang labi. Kailangan din ng pera ng tito nyo. May utang siyang 1 milyon sa kapatid niya. Kaya nagplano kayong 2. Hindi po totoo iyan. Kung ganoon, bakit pumasok ang 5,000 sa account mo noong Mayo 11? Binigay ng tito nyo tama. Hindi sumagot si Ramon. Parehong tanong ang ibinato ni Santos kay Miguel. Alam mo na tinawagan ng kuya mo ang tito natin, tama? Umiling si Miguel. Hindi po, kasama ka rin doon. Noong gabi ng Mayo 10, alas 9:30, bumalik kayong 2 sa Alaheria. Hindi po kami bumalik. Kung ganoon, bakit may dugo ng mga magulang nyo sa sasakyan ng tito nyo? Mag-isa lang ba niyang binuhat ang mga bangkay? Hindi na nakapagsalita si Miguel. 2 bangkay iyon. Mahirap buhatin mag-isa ang mga taong may timbang na 60 kilo. Nanginginig na nagsalita si Miguel. Nalaman lang po namin pagkatapos. Kailan? Noong umaga ng Mayo 12, tumawag si tito. Nagsimula na ang pag-amin. Anong sabi niya? May malaking problema raw. Patay na raw sina Kuya Nestor at Ate Corazon. Tapos, nagulat kami at tinanong kung anong nangyari. Anong sinabi ng tito niyo? Umiyak si Miguel. Aksidente raw. Nag-away sila at aksidenteng nangyari. Nag-note si Santos. Anong ginawa niyo pagkatapos? Humingi ng tulong si tito. Anong tulong? Yumuko si Miguel sa paglipat ng mga bangkay. Isang kritikal na pag-amin. Kaya tumulong kayo? Opo. Kasama ang kuya mo? Opo. Kaming 3 ni kuya at ni tito.
Muling ipinatawag ni Santos si Ramon. Umamin na ang kapatid mo. Tumulong kayo sa paglipat ng mga bangkay noong umaga ng Mayo 12. Hindi na itinanggi ni Ramon. Opo, dapat sinabi mo na iyan noon pa. Natakot po ako. Baka isipin nyo, kasabwat kami. Hindi ba talaga kayo kasabwat? Sumigaw si Ramon. Hindi namin sila pinatay. Si Tito lang ang gumawa noon. Patunayan mo, umalis kami bago mag-alas 9 noong gabi ng Mayo 10. Buhay pa ang mga magulang namin noon. Kailangan itong kumpirmahin ni Santos. Totoo bang mag-isa lang kumilos ang Tito? Noong Nobyembre 6, lumabas ang resulta ng DNA test. Ang DNA mula sa mga kalansay ay tumutugma sa DNA ni Ramon at Miguel. Kumpirmadong sina Nestor at Corazon de la Cruz. Opisyal na nakumpirma. Muling inimbestigahan ni Santos ang magkapatid. Paano niyo inilipat ang mga bangkay noong Mayo 12? Sumagot si Ramon. Mga alas 4 ng madaling araw, pumunta kami gamit ang sasakyan ni Tito. Sa likod ng alaherya kami dumaan. Nasaan ang mga bangkay? Nasa loob po ng tindahan, sa sahig. Paano niyo inilipat? Binalot namin sa kumot at isinakay sa sasakyan. Pagkatapos, dinala namin sa basement. Sino ang naghukay? Humina ang boses ni Ramon. Kaming tatlo po. Si Tito ang nagdala ng semento. Gaano katagal? Mga 3 hanggang 4 na oras. Natapos kami bago sumikat ang araw. Kinilabutan si Santos. Ang magkapatid mismo ang naglibing sa kanilang mga magulang. Anong ginawa niyo pagkatapos? Sinabihan kami ni Tito na huwag kaming magsasalita dahil magiging kasabwat din kami. Tinakot kayo? Opo, sabi niya. Kung magsusumbong kami sa pulis, huhulihin din kami. Kaya nanahimik kayo. Tumango si Ramon. Patawad po. Napabuntong hininga si Santos. Bakit niyo itinago ang relo at singsing sa ilalim ng sahig? Ako po ang gumawa noon. Bakit? Umiyak si Ramon. Baka sakaling matagpuan balang araw. Para may ebidensya. Ibig sabihin, gusto mong malaman ang katotohanan? Opo. Sobrang sama ng loob ko sa mga magulang ko. Hirap paniwalaan ni Santos. Kung gusto niya ng katotohanan, bakit siya nanahimik sa loob ng 15 taon? Kung ganoon, bakit mo ginamit ang passbook ng nanay mo? Hindi sumagot si Ramon. Nakumbinsi si Santos. Nag-aagawan sa loob ni Ramon ang konsensya at kasakiman. Gusto niyang malaman ang katotohanan, ngunit kailangan din niya ng pera. Kailan namatay ang tito niyo? Noong 1995 po. May sinabi ba siya bago mamatay? Nanginginig na sumagot si Ramon. Humingi siya ng tawad. Dahil daw sa kanya, naging kriminal din kami. Hindi niyo ba naisip na sumuko noon? Naisip po. Pero may terminal cancer na si Tito noon. Ilang buwan na lang daw ang itatagal niya. Kaya hinayaan niyo na lang? Opo. Inisip namin na mamamatay din naman siya. Umiling si Santos. Naging duwag kayo. Hindi na kumibo si Ramon. Isang tanong na lang ang natitira. Totoo bang mag-isa lang pumatay ang Tito o nandoon din ang mga pamangkin? Muling hinalungkat ni Santos ang 1988 files. Baka may nakaligtaan siyang ebidensya at may natuklasan siya. Noong 1988, may isang lumang photo studio sa Quiapo. Madalas kunan ng litrato ng studio na iyon ng mga tanawin sa kalye bilang record. Baka may litrato sila noong Mayo 10. Pinuntahan ng isang tauhan ang photo studio. Ngunit sarado na ito. Hahanapin ko ang may-ari. Pagkalipas ng 4 na araw, natagpuan nila ang dating may-ari. Isa na siyang 70 anyos na matanda. May mga litrato po ba kayo mula Mayo 1988? Tumango ang matanda. Lahat ay nakatago. Kasaysayan iyan ng tindahan namin. Maaari po ba naming makita? Inilabas ng matanda ang isang lumang kahon ng film negatives. Nakasulat dito, Mayo 1988. Iyan na lahat. Isang buwan iyan. Pinadevelop ni Santos ang lahat ng negatives. Daan-daang litrato ang lumabas. Sa isa sa mga ito, isang kritikal na eksena ang nakunan.
Sa sandaling iyon, ang isang litratong inilabas ng investigador ang nagbago sa lahat. Ang litrato ay kinunan noong alas 5 ng madaling araw, Mayo 11, 1988. Ang tagpuan ay isang eskinita sa Quiapo, malapit sa likod ng Alaheria. Sa litrato, may 3 lalaki, isang mukhang 50 anyos. Ang dalawa pa ay nasa 20s hanggang 30s. Lahat sila ay may bitbit na malalaking balutan. Tiningnan ito ni Santos gamit ang magnifying glass. Malinaw ang kanilang mga mukha, si Arturo de la Cruz at sina Ramon at Miguel de la Cruz. Ito na ang kritikal na ebidensya. Nagtipon ang mga tauhan. Tingnan niyo ang oras, alas 5 ng madaling araw. Sinabi ni Ramon na tumulong lang siya pagkatapos, pero nasa crime scene mismo siya pagkatapos ng krimen. Ano kaya ang laman ng mga balutan? Malaki ang posibilidad na mga bangkay. Agad na ipinatawag ni Santos si Ramon. Inilatag niya ang litrato sa mesa. Ano ito? Nang makita ni Ramon ang litrato, namutla siya. Alas 5 ito ng madaling araw, Mayo 11. Sinabi mo na tumulong ka lang pagkatapos. Pero sa litratong ito, nandoon ka mismo pagkatapos ng krimen. Natigilan si Ramon. Nagsinungaling ka. Nandoon ka mula pa sa simula. Yumuko si Ramon. Pagkaraan ng ilang sandali, bumulong siya. Patawad po, sabihin mo ang totoo. Anong nangyari noong gabi ng Mayo 10? Huminga ng malalim si Ramon at dahan-dahan siyang nagsalita. Umalis ako sa tindahan ng Way to 30, pero hindi pa rin nawawala ang galit ko. Tapos, tinawagan ko si Tito. Sa wakas, nagsimula ng lumabas ang katotohanan. Anong sinabi mo? Sinabi ko na galit ako dahil hindi ako binigyan ng pera ni tatay. Anong sinabi ng tito mo? Galit din daw siya. Dahil may utang siyang 1 milyon kay Kuya Nestor pero pinagbabayad na siya. Pagkatapos, sabi ni Tito, sabay kaming pumunta para kumbinsihin si Kuya. Nag-note si Santos. Anong oras kayo nagkita? Mga 1:40 po. Malapit sa Alaheria. Ang kapatid mo? Tinawagan ko rin po siya. Sabi ko, sumama siya. Dumating ba siya? Tumango si Ramon. Opo, mga alas 9 siya dumating. Kung ganoon, pumasok kayong 3 sa Alaheria. Opo, huminto sa paghinga si Santos. Buhay pa ba ang mga magulang niyo noon? Opo, buhay pa po. Anong nangyari? Nagsimulang umiyak si Ramon. Nag-usap na naman kami tungkol sa pera, pati si Tito. Anong sinabi ng tatay niyo? Nagalit po siya. Bakit daw kaming 3 ang pumunta? Kahit 1 kusing daw hindi siya magbibigay. Pagkatapos, patuloy na nagsalita si Ramon na nanginginig ang boses. Sumigaw si Tito. Magbayad daw siya ng 1 milyon. Sumigaw din si tatay. Nang hiram ng araw, hihingi pa. Nagkaroon ba ng away? Opo, sinugod ni Tito si tatay. Lumapit si Santos. Anong ginawa niya? Tinulak niya, sinuntok. Natumba si tatay. Saan siya natumba? Sa sulok ng Caja de Hierro. Ang ulo niya. Hindi na naipagpatuloy ni Ramon. Humagulgol siya. Tahimik na nagtanong si Santos. Namatay ba siya? Tumango si Ramon. Opo. Agad-agad. Ang nanay niyo. Mas lalong umiyak si Ramon. Sumigaw po si Inay. Nataranta si Tito kaya tinakpan niya ang bibig ni Inay. Gamit ang kamay niya? Opo. Pero pilit pa ring sumisigaw si Inay kaya. Sinakal siya ng tito niyo? Tumango si Ramon. Kinilabutan si Santos. Anong ginawa ninyo? Wala po kaming nagawa. Ang bilis po ng pangyayari. Hindi niyo man lang inawat. Inawat po namin. Pero huli na. Kinumpirma ni Santos ang parehong kwento mula kay Miguel. Nagtugma ang kanilang mga pahayag. Kung ganoon, ang tito niyo ang pumatay at kayo ay nanood lang, sagot ni Ramon. Opo. Krimen din ang panunood. Alam ko po, alam ko. Inayos ni Santos ang mga kaso. Si Arturo de la Cruz, murder. Sina Ramon at Miguel, murder by conspiracy at concealing a dead body. Pagkatapos, inilibing niyo ang mga bangkay sa basement. Opo, sinunod lang namin ang utos ni Tito.
ang pera at ginto sa kaha de Hierro? Saglit na nag-alangan si Ramon. Kinuha po ni Tito. Lahat? Hindi po. Binigyan niya kami ng parte. Magkano? Tig 1,000,000 piso po, kinwenta ni Santos. May 2 million cash at 15 kilogram na ginto sa kaha de Hierro. Noong panahong iyon, ang ginto ay nagkakahalaga ng 6 milyon. Kabuuang 8 milyon. Kung kinuha ni Arturo ang 6 milyon at binigyan ng tig 1 milyon ang mga pamangkin, saan napunta ang natitirang pera at ang ginto? Kinuha ba lahat ng tito nyo ang natitira? Tumango si Ramon. Opo, sabi niya, siya na raw ang bahala. Muling ipinatawag ni Santos si Julio. Bigla bang nagkapera ang tatay mo pagkatapos ng Mayo 1988? Tumango si Julio. Opo, nabayaran niya lahat ng utang niya. Magkano? Mga 1 milyon po. Ang natitira. Hindi ko po alam. Pero pinalaki niya ang negosyo niya. Magkano ang ginastos niya? Mga 5 milyon po siguro. Nagtugma ang kwenta. Ginamit ni Arturo ang 1.5 milyon para sa sarili niya at 5 milyon para sa negosyo. Kung ganoon, saan napunta ang ginto? Tinunton ni Santos ang financial records ni Arturo. Noong Hunyo 1988, nagbenta siya ng ginto sa isang alaherya sa halagang 6 milyon. Lahat ng pera ay natunton na. Arturo, investment, 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 5M. Hindi tugma sa orihinal na 2.6 M1 kaya inayos ang halaga para sa lohika ng kwento. Hinabol ni Santos ang natitirang pera. May iba pa kayong natanggap, tama? Umiling si Ramon. Wala po. 1 milyon lang. Kung ganoon, nasaan ang natitira? Baka itinago ni Tito. Tinanong ni Santos si Julio. May natagpuan ka bang pera sa mga gamit ng tatay mo? Tumango si Julio. Meron po. Pagkamatay niya, habang nililinis namin ang bahay, may nakita kaming 2 milyon. Saan? Sa isang kaha de Hierro sa loob ng aparador. Nagkatugma na ang lahat ng piraso. Itinago ni Arturo ang natitirang pera at hindi na nagamit hanggang mamatay siya. Malamang dahil sa konsensya. Huling tanong ni Santos. Sino ang unang gumamit ng passbook ni Inay? Sumagot si Ramon. Si Tito po, noong 1990. Paano mo nalaman? Sinabi niya sa amin. Sabi niya, dahil hindi na rin naman magagamit, gamitin na rin daw namin kung kailangan, kaya ginamit niyo rin? Opo, patawad po. Inayos ni Santos ang buong kwento. Gabi ng Mayo 10, 1988, alas 9. Pumunta si Arturo at ang 2 pamangkin sa alaherya. Humingi sila ng pera at nag-away. Aksidenteng napatay ni Arturo ang kapatid niya at sinakal din niya ang hipag niya. Inilibing nilang 3 ang mga bangkay sa basement at itinago ang ebidensya. Pinaghatian nila ang yaman at nanahimik sa loob ng 15 taon. Noong 2003, dahil sa isang impormante, muling binuksan ang kaso at nalaman ang lahat. Inihanda ni Santos ang kaso para sa piskalya. Suspect Ramon de la Cruz, accomplice to murder, concealment of a corpse, falsification of documents. Suspect Miguel de la Cruz, accomplice to murder, concealment of a corpse, falsification of documents. Pangunahing suspect Arturo de la Cruz, murder, concealment of a corpse. Namatay na, kaya wala ng kaso. Noong Nobyembre 15, 2003, inaresto ang magkapatid. Nagsimula ang paglilitis. Noong Pebrero 2004, sa Manila Regional Trial Court, nagsimula ang paglilitis ni Ramon at Miguel. Humingi ng mabigat na parusa ang piskal. Pinanood lang ng mga akusado ang pagpatay sa kanilang mga magulang. Hindi lang iyon, itinago pa nila ang mga bangkay at pinaghatian ang yaman. Sa loob ng 15 taon, nanahimik sila at dinungisan ang alaala ng mga biktima.
Humingi naman ng mas magaan na parusa ang abogado. Natakot lamang ang mga akusado sa biglaang pangyayari. Dahil sa takot sa kanilang tito, napilitan silang tumulong sa pagtatago ng bangkay. Lubos silang nagsisisi. Sinuri ng korte ang mga ebidensya, ang litrato mula sa photo studio, ang kritikal na pruweba. Malinaw ang eksena ng tatlong lalaki na may bitbit na mga balutan sa madaling araw. Ipinasa rin ang resulta ng pagsusuri sa mga kalansay, ang bali sa bungo ni Nestor at ang pinsala sa leeg ni Corazon. Ang dugo sa sasakyan ay tumugma rin. Higit sa lahat, ang pag-amin ng mga akusado. Nagtanong ang hukom, "Akusado Ramon de la Cruz, may huli ka bang sasabihin?" Tumayo si Ramon at yumuko. "Patawad po sa aking mga magulang. Hindi po ako tao. Dahil sa pera, tinalikuran ko sila. Handa po akong pagbayaran ang aking kasalanan." Akusado Miguel de la Cruz, "May sasabihin ka ba?" Umiiyak na nagsalita si Miguel. "Inay, palagi kong naaalala ang huling sandali. Ang tingin ninyo sa akin, habang buhay ko pong hindi mapapatawad ang sarili ko." Isang linggong pinag-aralan ng korte ang kaso. Noong Pebrero 27, 2004, ibinaba ang hatol. Binasa ng hukom ang desisyon. Ang akusadong si Ramon de la Cruz ay hinahatulan ng 15 taong pagkakakulong. Ang akusadong si Miguel de la Cruz ay hinahatulan ng 12 taong pagkakakulong. Hindi pinigilan ng mga akusado ang pagpatay sa kanilang mga magulang, itinago ang mga bangkay at sinira ang ebidensya. Isa itong mabigat na krimen laban sa sangkatauhan. Gayunpaman, ang direktang pagpatay ay ginawa ng kanilang tito na si Arturo de la Cruz at ang mga akusado ay itinuturing na mga kasabwat lamang. Isinasaalang-alang din ang kanilang lubos na pagsisisi sa paghatol na ito. Yumuko sina Ramon at Miguel. Umiiyak si Elena sa loob ng korte. Napatunayan na wala talaga siyang kinalaman. Pagkatapos ng paglilitis, binalikan ni SPO2 Marco Santos ang dating pwesto ng Alaheria. Isa na itong bagong gusali na may mga coffee shop at boutique. Saglit siyang tumayo at tumingala sa langit. "Makakapagpahinga na po kayo." Pagkalipas ng 15 taon, nakamit din ng mag-asawang De la Cruz ang hustisya. Ang pera na nakuha ni Arturo ay naubos sa palpak na negosyo. Ang natitirang 2 milyon ay minana ng anak niyang si Julio at ibinalik sa pamilya ng biktima. Ang 1 milyon ni Ramon ay naubos sa sugal. Ang 1 milyon ni Miguel ay naubos sa gastusin at bisyo. Sa huli, ang yaman na inipon ng mga magulang ay walang napuntahan, isang trahedya na dulot ng kasakiman. Noong Marso 2004, inilibing sina Nestor at Corazon de la Cruz. Isang libing pagkatapos ng 16 na taon, si Elena ang nag-asikaso. Nasa kulungan sina Ramon at Miguel. Sabi ng mga nakiramay, "Ang pinakamalapit sa iyo ang siya palang pinakadelikadong kaaway." Tahimik na umiyak si Elena. Bakit kaya nila nagawa iyon? Walang makasagot. Pagkatapos ng kaso, pinuntahan ni Santos si SPO4 Mateo Reyes retirado. Isa na siyang 70 anyos na matanda. Tama po ang kutob nyo, 15 taon na ang nakalipas. Krimen nga sa loob ng pamilya. Tumango ang matandang pulis. Sana mas inimbestigahan ko pa noon. Patawad, Mang Nestor. May limitasyon po ang teknolohiya noon. Hindi nyo po kasalanan. Pero hinayaan kong mabaon ang kaso sa loob ng 15 taon. Inalo siya ni Santos. Ang mahalaga po, nalaman na ang katotohanan kahit huli na. Saglit silang nanahimik. Nakakatakot talaga ang pamilya, bulong ng matandang pulis. Opo, ang pinakamalapit na tao, ang siyang may pinakamalaking kasakiman. Pumatay ng kadugo dahil sa pera, umiling si Santos. Ang totoo po, aksidente raw ang pagpatay ng tito. Pero hindi ito pinigilan ng mga pamangkin. Mas masama iyon.
Pinanood nilang mamatay ang mga magulang nila. Opo, nabulag sila sa pera. Huminga ng malalim ang matandang pulis. Noong Mayo 24, malawakang ibinalita ang kaso. 16 taong misteryo ng Alaheria sa Quiapo nalutas na. Pamilya, kasabwat sa pagpatay sa magulang. Nagulat ang publiko. Puno ng galit ang mga komento sa internet. Paano nagawa ng anak iyan sa magulang? Ginawang halimaw ng pera ang tao. Paano sila nabuhay ng 15 taon ng ganoon? Napanood kaya ni na Ramon at Miguel ang balitang ito sa kulungan? Ano kaya ang nasa isip nila? Noong 2019, nakalaya si Ramon. Pagkatapos ng 15 taon, siya ay 15 taong gulang na. Tinanong siya ng mga reporter, "Anong gagawin niyo pagkalabas niyo?" Yumuko si Ramon at sumagot, "Pupuntahan ko po ang puntod ng mga magulang ko. Nagsisisi po ba kayo? Araw-araw po akong nagsisisi. Pero huli na ang lahat." Umalis siyang may malungkot na mukha. Noong 2023, nakalaya rin si Miguel. Siya ay 56 na. Hindi siya sumagot sa anumang tanong ng mga reporter. Yumuko lang siya at naglakad palayo. Hindi na nag-usap ang magkapatid pagkalabas nila. Pati si Elena ay hindi na rin nila kinontak. Tuluyan nang nawasak ang pamilya. Sa kasalukuyan, ang dating pwesto ng Alaheria ay isang abalang commercial area na. Walang nakakaalam na may trahedyang nangyari doon. Ngunit sabi ng mga nakakaalala, ang kasakiman sa pinakamalapit na relasyon ang nagdudulot ng pinakamalupit na krimen. Inipon ni Nestor at Corazon de la Cruz ang kanilang yaman para tulungan ang kanilang mga anak. Ngunit ang yaman na iyon ang nagtulak sa kanila sa krimen. Ang pera ay maaaring maging biyaya o sumpa. Ang kasakiman sa ngalan ng pamilya. Iyan ang pinakamalaking aral na iniwan ng kasong ito. Isang litrato ng 3 lalaki na may bitbit na balutan sa 5:00 ng madaling araw ang nagpabagsak sa 16 na taong kasinungalingan. Pinatay ng tito ang kanyang kapatid dahil sa pera at hindi ito pinigilan ng mga pamangkin. Ang 8 milyong pisong yaman ay naubos sa sugal at palpak na negosyo at tuluyang nawasak ang pamilya. Sa sandaling ang pinakamalapit na tao ay maging pinakadelikadong kaaway, bumabagsak ang pundasyon ng pagkatao. Ang trahedya ng yaman na inipon sa buong buhay na siyang nagtulak sa mga anak sa krimen. Ano ang naramdaman ninyo matapos marinig ang kwentong ito? Ang huling mensahe ay ibabahagi ko sa pagtatapos. Ang kwentong ito na nagsimula sa isang Alaheria sa Quiapo noong 1988 ay nagtapos lamang noong 2004 makalipas ang 11 na taon. Sina Nestor at Corazon de la Cruz ay namuhay ng marangal. Mula madaling araw hanggang hating gabi, binantayan nila ang kanilang negosyo para makaipon. Sa perang iyon, pinalaki nila ang kanilang mga anak, ipinakasal at binigyan pa ng buwanang sustento. Ngunit hindi iyon sapat para sa kanila. Kailangan nila ng mas maraming pera at ang kanilang mga magulang ay tila naging isang ATM na lang. Ang panganay ay nalulong sa sugal at sumunod ang bunso. Ang tito naman ay desperado dahil sa pagkalugi ng negosyo. Noong gabi ng Mayo 10, 1988, nagtipon silang 3 sa Alaheria. Humingi sila ng pera, tinanggihan, at sumabog ang galit. Isang iglap ng emosyon ang nagdulot ng isang trahedyang hindi na mababawi. Ang ama ay tumama ang ulo sa kahadiyero at agad na namatay. Ang ina ay sumigaw at sinakal hanggang mamatay. Ang salitang tulong na inukit niya sa loob ng singsing ang kanyang huling sigaw. Inilibing nilang 3 ang mga bangkay sa basement. Binuhusan ng semento para tuluyang itago. Pinaghatian nila ang 8 milyong pisong yaman at nanahimik sa loob ng 16 na taon. Ngunit ang katotohanan ay laging lumalabas. Noong 2003, isang tawag mula sa isang impormante ang muling nagbukas ng lahat. Ang account na nakapangalan sa ina
ang relos at singsing sa ilalim ng sahig, ang diary ng tito at ang kritikal na litrato. Pagkalipas ng 16 na taon, nakamit ng mga magulang ang hustisya, ngunit napakalaki ng naging kapalit. Tuluyang nawasak ang pamilya at ang magkapatid ay nakulong ng 15 at 12 at 12 taon. Pagkalabas, hindi na sila nag-usap. Ang naiwan ng kasakiman ay hindi yaman, kundi habambuhay na pagsisisi. Ang tanong na iniiwan sa atin ng kasong ito ay malinaw. Ano ang pamilya? Dahil lang ba magkadugo ay tunay na pamilya na? Ibinibigay ng magulang ang lahat para sa anak, ngunit inaakala ng anak na ito ay karapatan niya. Humihingi pa ng higit, at kapag hindi nabigyan, nagagalit. Inialay ng mag-asawang De La Cruz ang kanilang buhay para sa mga anak. Ngunit sa sandali ng kamatayan ng kanilang mga magulang, pera pa rin ang nasa isip ng mga anak. Ito ang tunay na mukha ng ilang pamilya. Ang yaman na inipon ninyo sa buong buhay, kanino ninyo ipinagkakatiwala? Dahil lang ba anak o kapatid ay mapagkakatiwalaan na? Sa harap ng pera, nagiging marupok ang tao. Kapag mas malapit ang tao, mas madaling bigyang katwiran ang kasakiman. Karapatan ko ito. Ako rin naman ang magmamana nito. Mahal ako ng mga magulang ko, maiintindihan nila. Ang mga kaisipang ito ang simula ng trahedya. Ang tunay na paggalang sa magulang ay hindi ang paghahangad sa kanilang yaman. Ito ay ang pagbibigay ng mainit na salita at tunay na pag-aalaga habang sila ay nabubuhay. Ang pera ay nawawala, ngunit ang mga alaala at pagmamahal ay mananatili. Nais ni na Nestor at Corazon de la Cruz na mag-iwan ng yaman sa kanilang mga anak, ngunit sa huli, ginawa nilang mga kriminal ang mga ito. Kung kaunti lang ang kanilang yaman, nangyari pa rin kaya ang trahedyang ito. Dapat tayong matuto sa kwentong ito na hindi lahat ay pinapatawad sa ngalan ng pamilya. Na ang kasakiman ay ginagawang pinakadelikadong kaaway ang pinakamalapit na tao, na ang tunay na yaman ay hindi pera, kundi ang pagmamahalan sa isa't isa. Ano ang relasyon ninyo sa inyong mga magulang ngayon? Nag-aaway ba kayo ng inyong mga kapatid dahil sa mana? Pag-isipan ninyo, bago maging huli ang lahat. Sana ay may iniwang aral sa inyo ang kwentong ito. Sana ay naging pagkakataon ito para muling isipin kung ano ang tunay na halaga ng pamilya. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments section. Kung mayroon kayong magagandang alaala kasama ang inyong mga magulang o paraan kung paano mapanatili ang pagkakaisa ng magkakapatid, pag-usapan natin. Babasahin ko ang bawat komento ninyo. At kung gusto ninyo pang makarinig ng mga ganitong kwento, paki-subscribe at like. Ang isang click ninyo ay malaking tulong para maibahagi pa ang katotohanan. Sa susunod, hahanapin ko ulit ang mga nakalimutang kaso at mga nakatagong katotohanan para ibahagi sa inyo. Maraming salamat sa pagsama ninyo. Naway mapuno ng kapayapaan at pagmamahal ang inyong mga tahanan.